Woke up and I'm born again. Alright, so I think I have to introduce myself again. So, hello everyone, welcome to my study session as I prepare for the LET September 2025 exam. So, my goal here, again, my name is Melly, and my goal here is to deeply understand the concepts, of course, analyze key topics, and improve retention. So, tapos na tayo mag-discuss sa mga under sa pre-colonial period Philippine literature. And yes, we talk about ano yun, folk speech, we talk about folk songs sa iba't ibang region, and also um, we talk about folk narratives. So, under sa folk speech muna tayo. Folk speech, under dito yung riddles o bugtong. Also, we have proverbs o salawikain. We also talk about ano yun? Tanaga. No, we haven't talked about Tanaga yet. But yeah, later on we will talk about Tanaga. So ito nga, Tanaga i-focus natin ngayon. Do we have the Tanaga? I think we have the Tanaga or poem yan siya, no? Poem. Tignan ko muna ha. I'm pretty sure nag-research na ako sa Tanaga. Wait a minute. Give me a second. So disclaimer lang guys ha, itong notes ko ngayon, these are um some of these are mine. I mean, the way of being written here in the notes, ako yung nag-note dyan. Um, Yun nga lang, galing to sa mga iba't ibang learning resources. And I do not claim rights of it. And yes, this is for educational purposes only, okay? So I hope we are clear of that. Wait lang, hinahanap ko yung Tanaga. I'm pretty sure nag-edit ako ng Tanaga eh. Kasi part yan ng Philippine literature pre-colonial period sa folk speech. O yung mga kasabihan na gamit lang or pinapasa through oral or pagsasalita. Wait lang ha. So, pabula, meron na tayo. Ano pa? Epico. Wait a minute. So, I study in my own way. This is how I study. Nagre-research ako. And then, yeah. Ayun, wala ang Tanaga. So, I think I have to find it first kasi I'm pretty sure nag-note making na talaga ako nun about Tanaga. So, yes. Just give me a second. Wala talaga. Okay. At this moment, no. So, already made the disclaimer, no. So, again, for those who are new here, if you are a viewer, what to expect here is that we have focused reading and also the note taking. So usually while I'm talking or discussing, nag-research din ako sa internet just to clarify things and maybe we can find out some more information about a certain topic. And then the concept mapping, I made a concept mapping if you want to look at it. Wait a minute, saan yun? Ayun, hindi ko na pin or na wait lang. No, I'm name. Woke up and I like, yeah. I think I just might hindi yan time graphics. Nakalimutan ko, wait lang. So ayun, gumawa ako ng history or some kind of flow chart. And then makikita nyo yung parang outline na. Outline na siya ng diniscuss natin. Let me show it to you, no? Para makikita nyo kung ano yung na-discuss natin. If you're interested about it, then you can go check it out sa mga recorded study session natin. And, wait a minute. Dami kong research, no? Ayan. At nawala. Yun. Wait lang. Ayan. X-Mind pala. So, try to see this one. And if you're interested, then go ahead. Check out the videos. Kasi inisa-isa namin yan na mag-discuss. Sa first part ng folk songs specifically, ni-research namin isa-isa kung ano yung mga
beats niya, tunog niya, how does it feel like, no? Yung tone ng folk songs. Ayan po. Yan yung ginawa ko na pre-colonial. So, I think marami tayong versions dito, iba't ibang regions. Yan, pre-colonial period. We have the folk songs, the folk speech or oral literature, and also the folk narratives. Ayan po. So, meron ako mga binigay na examples dyan. So, you can, again, for the third time, check it out. Okay? So, yun nga, na-discuss na natin yun, lahat ng pre-colonial period. Though, di pa tayo nakapag-quiz. So, ayan nga. We will have our quiz. This is 69 items. Or what I mean is 69 flashcards. But each card has a set of multiple choice tests. So, bale, for example, itong flashcard, hindi siya actually one by one na item. By flashcard, may set ng questions or statement and you have to answer it. Answer it. So, ayan. Wait lang, ilang minutes na yung pagsasalita ko dito? Almost 5 minutes na. So, okay, without further ado, let's get started. So, grab a paper. Ito, may paper ako nahanap dito. Naiwan ko yung mga scratch paper ko. And yes, ballpen or lapis, it will do. We just have to answer, no? So, number 1, we have to answer bugtong. Bugtong unang lumabas sa cards natin. So, we just have to answer. Ready? Okay, number 1, let me read it for you. Wala sa langit, wala sa lupa. Kung tumakbo ay patihaya. So, alam ko to yung sagot nito. Lumulutang to. Okay, number 2. Kung babayaan mong ako ay mabuhay, yaong kamatay ay dagli kong kakamtan. Much better kasi no kung may multiple choice. So, next time kapag may lumabas na riddles, we will choose the set na may multiple choice. Okay? So, guess lang tayo dito, no? Number 3. Ngunit, ano to? Ay, may continuation pa yun, number 2. Ngunit kung ako'y patayin paminsan, ay lalong lalawig ang ingat kong buhay. Okay, masyadong malalim, no? That's an example of a riddle. Number 3. Binili ko ng di nagustuhan, ginamit ko ng di ko nalalaman. Alam ko to. Di mo to gustong bilhin. Ayaw mo to mangyari sa'yo. Huwag muna ngayon, di ba? Number 4. Nang hatakin ang baging, nagkagulo ang matsing. Alam ko to. Number 5. May kamay, walang daliri. Wait lang, may kamay, walang daliri. May kamay, walang daliri. Ewan. Wala akong maisip may kamay, walang daliri. Okay, so I'm going to show the answer. So I hope you guys are done answering it. Ayan. Answer ng number 1 is bangka. Okay. Bangka. Correct ako. Bangka. So, lumulutang siya. Wala siyang paa. Pero tumatakbo. Patihaya. So, ganun. Number 2, kandila. So, bababayaan mo, nabubuhay. Tapos, kapag patayin mo, ay lalo siyang naiingatan niya yung buhay niya. Sorry, ang daming lamok dito eh. My God. Number 3. Likot ko ngayon kasi ang daming lamok. Wait a minute. Okay, number 3, kabaong. So, ayan, hindi mo talaga gusto yan, no? Hindi mo yan magugustuhan at hindi mo alam na ginagamit mo na hindi mo nalalaman. Kasi patay na nga. Number 4, kampana. Correct ako, kampana. So, parang familiar na siya sa akin. Medyo alam ko na yung mga sagot kasi ako yung nag-research nito eh. Pero matagal na, it's been 2 days since hindi ko to nakita. Okay? Anyway, number 5, relo. So, may kamay, walang daliri. Tama ba? So, 5/5. I hope you guys have answered that
No? Sige. Ito may ano na siya, mayroon na siyang tawag nito, choices. Iyan na natin. Yan. Multiple choice, bugtong. Sa umaga ay nagtataboy, sa gabi ay nag-aampon. Sapatos, bahay, banig, o mesa. Nag-aampon. Umaga ay nagtataboy. O, alis ka dyan. Alis ka dito. Tapos pag gabi na, hindi kayo dito. Ano na, gets. Number 2. Mataas ang ibinitin kaysa pinagbitinan. Butot balat lumilipad. Mataas ang ibinitin kaysa pinagbitinan. Yun nga, butot balat kung lumilipad. Lumilipad eh. May keyword dyan. So, what's the answer? Number 3. Isang uhay na palay, sikip sa buong bahay. Isang uhay na palay, sikip sa buong bahay. Hindi ko gets. Number 4. Kung gabi ay malapad, kung araw ay matangkad. Gabi ay malapad, kung araw ay matangkad. Kung gabi dagat, sa araw ay bumbong. Kung gabi malapad. Kung araw matangkad. Kung gabi dagat, sa araw ay bumbong. Okay. Gets na. Number 5. Lumakad walang paa, tumatangis walang mata. Walang paa. Walang paa. Lumalakad walang paa. Tumatangis. Tumatangis. Do you mean tumatangis? Number 11 or number 6. Dala mo, dala ka. Dala ka pa ng iyong dala. Dala mo, dala ka rin niya. So, dala ka pa ng iyong dala. So, this is very may clue na dinadala ka eh. May 4 na binti, hindi makalakad. Alam niyo ng sagot niyan. May 4 siya na binti. Ngunit hindi nakakalakad. So, ano yun? So, here are the answers. Number 1, B. Bahay. Number 2, saranggola, diba? Butot balat lumilipad. Number 8, lampara. Number 9, A. Banig. Diba lumalapad siya pag gabi kasi binabuklad mo. Number 10, A. Panitik. So, lumalakad na walang paa. Tumatangis na walang mata. So, number 11, we have the sapatos. And then, ito yung dalang-dala ka. And number 12, yung mesa. May paa pero hindi nakakalakad. So, we got 10/10. So, I think that's it, guys. See you on the next video kasi nandito na yung mga tutor ko. So, that's it. Thank you for studying with me. Bye-bye.